Ang akala nga ni Justine ay kapag nasasaktan na niya ang kanyang tunay na ina ay makakaganti na siya sa lahat ng mga pagkukulang ng kanyang ina sa kanya. Subalit hindi ganoon ang nangyayari dahil mas lalo lang siyang nahihirapan at para pa ring may tumutusok sa kanyang puso sa kanyang mga ginagawa. Napansin ni Eric ang kanyang anak na tela sa gitna ng Pasko ay malungkot ito at tela may malalim na iniisip. Dito na nga'y naisipan ni Eric na tanungin ito kung bakit malungkot siya. Huwag daw niyang sabihin na lumalambot na ang puso niya sa kanyang ina. Ayaw man niyang aminin sa kanyang ama pero ang totoo talagang tinamaan siya sa mga sinabi nitong si Annalyn. Mahalaga pa rin ang kanyang ina sa kabila ng mga pagkukulang at mga kasalanan sa kanya rito ay hindi rin pala talaga niya kaya na lubusang saktan itong kanyang tunay na ina. Yan na nga kayang patawarin ni Justine ang kanyang tunay na ina at pagbigyan ng isa pang chance para mahalin at alagaan siya. Sa kabilang banda, dito nga ay magkausap itong si Annalyn at si Giselle. Sinabi niya rito habang umiiyak sa kanyang pamangkin na ngayong Pasko ay wala siyang ibang hinihiling kundi ang payagang makasama ang kanyang anak at payagan siya nito na mayakap kahit isang beses man lamang. Sobra ang pananabik ni Giselle sa kanyang inak. Ngunit matindi nga ang galit ni Justine kaya naman hindi niya ito basta-basta malalapitan at mayayakap. Ano kaya ang gagawing hakbang ni Annalyn upang matulungan ang kanyang tita Giselle? Sa kabilang banda, magkausap nga itong si Lynette at ito nga si Josa at si Tiang Susan. Dito nga ay pinagkukwentuhan nila kung bakit ito nga si Zoe ay bigla na lamang tumawag dito kay Doc Carlos. Oo nga daw at magkaibigan sila, ngunit bakit ganoon? Sa lahat ng tatawagan niya ay ito pa talagang si Doc Carlos? Ganoon ba talaga sila ka-close? Sa sobrang pagka-close na nga ng mga ito ay hindi maiwasang magduda ni Josa at ni Tiang Susan sa mga ito. Ano nga ba talaga ang tunay na ugnayan nila? Pa rin nga nakapasok itong si Zoe sa loob ng Apex dahil nung time na pumasok siya isang beses ay nakita nga ni Doc Minor na tela. Affected pa rin ito sa mga nangyayari kay Lolo Pepe sapagkat madalas siyang nakikita sa ospital na bigla na lamang natutulala at umiiyak na lang sa gilid. Kaya na hindi siya makapag-concentrate sa kanyang gawain. Kaya minabuting wag na muna siyang pumasok sa ospital. To kasi stress na stress itong si Zoe dahil mayat maya bumabalik sa kanyang isipan ang kanyang ginagawa. Kumbaga inuusig siya ng kanyang konsensya sa ginawa niya sa matanda. At hindi siya matatahimik nito hanggat hindi siya magsasalita. Dalang ang kanyang ina ay wala pa ring ibang iniisip sa kabila ng marami niyang kasalanan dito sa matanda at sa pamilya ng mga Tanyag ay wala pa rin siyang ibang iniisip kundi kung papaano ang kayamanan at saan nga ito mapupunta. Ang kayamanan ng mga Tanyag. Aalala kasi itong si Moira dahil sa pagdating nga ni Justine sinabi niya rito kung magiging sagabal din ba at makikihati din ba daw ito ng mana ng mga Tanyag. Isip kasi niya ay maaring hindi na nga ito magiging sagabal sapagkat hindi na ito nakilala nitong matanda dahil comatose na nga ito. Ngunit ang hindi niya alam ay dati pang kilala ni Justine itong kanyang Lolo Pepe na siya naging dahilan kung bakit siya naroroon.